Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Mas maliit lang. Alam niyo po, ito po yung isang bagay na hindi nawawala sa Rema. Yung blood compact po na to. Kasi naayos po nito yung relasyon ng bawat isa. Amen po? Amen. So sige po tayo na po tayong lahat. Tayo po ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. So, second to the last night na po natin ngayon. Tayo po ay minsan pa makikipagkamayan. Ito na yung time na kamayan mo na yung crush mo. Ayan. Ito po yung time na minsan pa magpasalamat po tayo. I-appreciate natin yung mga counselors po natin. Amen po? Amen. So sige po, habang tayo po yung umaawit, minsan pa lumabas po tayo sa ating mga kinauupuan at tayo po ay umikot habang nakikipagkilala sa kanila. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nagagalak na ika'y aking makita. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nasasabik na ikaw ay makasama. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nagagalak na ika'y aking makita. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nasasabi na ikaw ay makasama.
Purihin po natin ating Panginoon. Pagpapal ay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y magtagumpay. Yahweh, o pagpapala mo, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, may kaligtasan, may kagalingan, may tagumpay sa buhay na to, O Diyos. Sa mga oras na to, Panginoon, naanyayaan namin isa pa, presensya mo sa lugar na to. Appreciate natin, pupurihin natin.
tumatawag. Ang tatawagin ko, Jesus, ikaw. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Nag-expect po kami, Panginoon, ang pangungusap mo sa amin sa gabi nito. Malaya po kayo, Panginoon, na kumilos, kausapin ang bawat puso po natin. Sa iyo ang kapurihan at dakilan ka ng ngalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, Panginoon, Okay po, so mag-settle down na po tayong lahat. Konting katahimikan lang po. Tapikin mo yung katabi mo. Huwag mo na kausapin, tapikin mo lang. Yan, so nasa second to the last night na po tayo. Bukas, last night na. Tapos kinabukasan ng April 5 po, uwian na. Ganun po kabilis yung camping po natin. Yan. So, kumusta na po ba yung pag-attend natin ng camp? Mas mabuti, no? Sino dito yung tinulak na mag-camp? Sino po dito yung kaya siya sumama ng camp dahil tuliro? Ano yung tuliro? Yung lito. Di mo na alam gagawin mo. Opo. Yung iba, tinulak. Sige na, sumama ka na. Sabi ng iba, may swimming doon. Yun pala, magsiswimming ka sa pawis, no? Pero alam niyo po, mga kapatid, kahit na ikaw ay ano pa man, kung ano pa man, tuliro ka, tinulak ka, still tinawag ka pa rin ng Panginoon dito sa camping na to para marinig mo kung anong plano niya sa'yo. Amen po? So, sa gabing ito, mag-expect po tayo. Hindi ko po makalimutan yung bata kanina eh. Sabi niya, nasa likod ko, ate, pati po ba sa leeg? Mga ganun siya. Tapos nakita niya, si Pastor Marlon, merong blade. Buti na lang may blade, mas maliit sa kutsilyo. Hindi siya natakot sa kutsilyo, pero sa blade. Ayan. Sige po, ready na po natin sarili po natin. Alam mo po na lahat po tayo ay
excited na po sa gagawin na sasabihin sa atin ng Panginoon. I-ready na po natin ang sarili po natin, ang puso po natin, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po ang tagapagsalita natin ngayong gabing ito. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Rodel. Palakpakan po natin siya. Good evening po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Nandito po tayo ngayon sa camp. So ilang gabi na lang po. So isa lang po ang sinasabi ni Pastora Dayan, mag-expect pa po tayo na may magandang gagawin ng Lord. Kanina habang naglalakad po ako, sabi ko, napatingin ako sa floor, may kulay dilaw din. Sabi ko, makikita pa kaya ako doon sa harapan. Ternong-terno doon sa floor. So, sa mga first time umattend ng camp, kumusta po kayo mga kapatid? Sa mga first time umattend ng camp, kumusta po kayo? So, ba nating i-extend ng camp? Dagdagan pa natin ng another 1 week? Sabi ng malakas na amen. So, ready na po natin yung another 600. Yan po. So, sa pagpapatuloy po natin, meron lang po akong ikwento. Siguro, makwento ko lang po ng konti nung time na first time kong umattend ng camp. Sa mga first time umattend ng camp, isa po sa na-encounter po natin mga kapatid. Ano po kaya? Sa mga first time mong, kung naalala nyo po yung unang attend nyo po ng camp, ano po yung first time na na-encounter po natin? Unang nararanasan po natin na hindi natin ina-expect kasi wala naman po tayong idea kung anong meron po sa camp. Ang isang na-experience ko po mga kapatid, siguro that was 2003 sa mga Baguio. Sino po yung mga kasama ko po doon sa Baguio that time? Yan, si Adilan, si Kuya Harrison po. Yan sila Ate Ruth, sila Pastora Ruth. Hindi ko na po mabanggit yung iba. Pero first time na na-encounter ko sa camp, ay mararamdaman mo yung love. Nakaramdam ako ng pag-ibig na hindi ko ma-explain. Nung naramdaman ko yung pag-ibig, ganun pala ang sinasabi nilang pag-ibig ng Lord na hindi mo ma-explain. Kaya pag minsan, pag nag-i-invite ka ng camp, sinasabi natin, mararanasan mo ang ibang klaseng pagyakap ng Lord. Pag-ibig na kailanman na bibihira mong maranasan sa buhay. So isa po kong matampuhin, isa po kong tawag doon, mabilis magtampo nung ako po ay bata pa. So umattend ako ng camp, naramdaman ko yung love ng Lord, niyakap ako ng Lord, at isang magandang nagagawa kapag umaattend ka ng camp, once na naramdaman mo na yung love, ano po yung next? Kakaramdam ka ng comfort, kinukonvict ka ng Holy Spirit, kinakausap ka ng Diyos na magpatawad. Yan ang naranasan ko nung first time kong umattend ng umattend ako ng camp. Hindi ako marunong humingi ng sorry, hindi ako marunong humingi ng tawad, pero yan ang isang pangungusap ng Diyos sa akin. Humingi ng tawad, hinanakit ko siguro that time sa mga kinalakihan kong bahay kasi nga wala kang idea. Isa po akong matampuhin, pero glory to God, purihin ng Panginoon, gumawa ng paraan ng Lord para ma-release yung mga dala-dala kong hinanakit sa buhay. That time, pag-uwi ko sa probinsya namin, kaharap po yung mga relatives namin, hindi ko alam kung paano maghingi ng sorry. Paano po ba kayo maghingi ng apologize kapag kayo po ay nagkamali? Kasalanan mo naman eh. Paano po ba? That time, hindi ako marunong. Nakapila silang lahat. Nagkaroon ako ng hinanakit. Sino po yung auntie ko dito? Nakikita ko si Auntie Baby. Nagkaroon ako ng hinanakit sa mga second parent ko, auntie ko. Hindi ko alam kung paano humingi ng sorry. Ang ginawa ko, pagdating doon, ang sabi ng Lord, sabi niya, puntahan mo sila, mag-bless ka. Pumunta ako doon, nag-bless ako habang nanginginig kasi hindi naman ako nagbe-bless. After that, nakauwi na ako dito sa Manila. Alam niyo po, ang ganda ng feedback. Ang sabi nila, imagine niyo po nag-bless lang ako, ang sabi ng feedback, aba, ang laki na ng pinagbago ni Rodel. Ang laki pa ng nagagawa ng pagkilos ng Lord. Yes, yan ang feedback.
Wala naman akong ginagawa kasi hindi na ako nag-stay sa province. Nag-bless lang ako. Kaya malaga po yung nagbe-bless eh. Nararamdaman nila ang pag-ibig ng Lord. Amen po? So, hanggang sa nagtuloy-tuloy, 2003, hanggang anong year na po ngayon? 2026. Ang dami ko pong naranasan na pagkilos ng Diyos simula nung nakilala ko ang Diyos. Kagaya kanina, binabanggit ko sa mga first time, sa mga naka-encounter sa Lord, na-encounter natin ang Diyos, tinanggap natin si Jesus, may something extraordinary na extravagant na nangyayari sa atin na pagdating nun, sa mga kanya-kanya nating lugar, excited kang sumama sa mga gawain, excited kang sumama sa mga activities sa church. Amen po? So sa mga first time, once na lumalapit ka, ano pong madalas natin ginagawa? First day, nalala niyo po yung nagsimulang magturo si Pastora King. Tinuturuan po tayong, in-encourage po tayo, tinuturuan po tayong matanggap ang kaligtasan through prayer by faith. Kaya nga sa mga counselor na binabanggit ng mga pastor natin bilang mga counselor, hayaan mo yung mga counseling mo na kusang lumapit sa harapan. Kasi ang kaligtasan po natin through prayer by faith. Ikaw ang titignan ng Diyos, ate ng Diyos. Once na ikaw ay sumampalataya, tayo po ay maliligtas by faith. So once na natanggap na natin si Jesus bilang sariling Panginoon na tagapagligtas, ito na, nagkaroon ka na ng love, nagkaroon ka na ng pagpapatawad sa mga hindi mo naging kasundo. At ang next step, nung time na ako ay nagsisimulang umattend ng camp, hindi ko alam kung makaka-relate po kayo. Pag-attend ko ng camp, 2003, may mga counselor ka, tinuturuan ka, ang isang ginawa sa akin ng Lord na experience ko sa camp, nagkaroon ako ng desire na mag-serve sa Lord, maglingkod, na hindi ko alam kung bakit at kung papaano. Amen po? Sino pong nakaka-relate na first time umattend ng camp, maraming nagpapaalam, first time niya umattend ng camp, hindi naman nagsisimba, na-invite lang. Nagpapaalam siya after niya umattend ng camp, lalapit sa kanyang pastor. Hindi pa lang natatapos ang camp, nagpapaalam. Anong pinapaalam niya? Pastor, magsi 6 months po ako. Yung isa lalapit, Pastor, meron po bang 2 months? Meron po bang part-time? Lalapit sa mga kasamaan po nating pastor. Bakit? Isa yan sa nilalagay ng Diyos kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Nilalagay ng Lord sa puso natin yung desire na makapag-serve sa Lord. So maraming nagpapaalam. Amen po. Sino dito yung nagpaalam sa kanyang pastor na magsi 6 months siya? Magla-lifetime. Taas po ang kamay. Wala na. Sino po ditong nagkaroon ng desire na mag-serve sa Lord? Magsabi ng malakas na amen. Lahat po tayo ay kinakausap ng Diyos kahit nga pag minsan nandun ka sa dulo eh. Kinakausap tayo ng Lord na maglingkod sa Kanya. Pero ito po, hindi po natatapos dun. Sa programa po natin dito sa Rema, sa simbahan, syempre, sa tulong ng Panginoon, meron tayong mga pastor, mga leaders, na nagtuturo sa atin kung paano tayo turuang mag-serve sa Lord. Meron tayong tinatawag na training. Sino pong dumaan na po sa training ng Manila, mga kapatid? Motto number 1. Motto number 2. May mga motto number 3. Lahat po tayo, in order na makapag-serve sa Lord, dumadaan po tayo sa training. Kung mapapansin nyo, bakit kakakausapin ng pastor mo? Bakit ka sinisita? Kasi nga, once na nagkaroon ka ng desire, hindi po doon natatapos doon na gusto lang mag-serve. One time, isang kabataan nagsabi sa amin, first time niya umattend ng camp, napuspos siya, tapos nagkaroon siya ng desire ng paglilingkod. Baguhan po ito, lumapit. Sabi niya, Pastor, saan po ako pwedeng mag-handle ng church? Hindi, mag-handle na agad ng simbahan. Teka lang. Ang problema, hindi namin maawat. Sinasabi niya na sa pulpito. Nagpipray na nga ako sa Lord kung anong hawakan kong simbahan. Sana ganun kadali lahat ng mga dinidisciple, po mga kapatid. So dumadaan po tayo sa matinding training.
Hindi ko alam kung ilang pastor ng, ikaw ba Brother Tonyo, ilang pastor nang dumaan na para lang, kasi nagkaroon tayo ng diser eh. Simula sa pagkikitara, naalala ko nung nandun tayo sa Manila, ang daming nagtuturo, ang daming nagko-correct, ang daming nagre-remind. Paano magsalita, paano mag-share sa tao, paano mag-invite. So may mga proper na ginagawa para pag-aralan po natin at mas mawin po natin na maayos yung mga kaluluwa. So nagkakaroon po tayo ng desire hanggang sa dumating yung time. So nagkaroon po ako ng desire. First time ko sa Manila, umattend ng camp. Ang prayer ko po noon, magkaroon ng simbahan ulit sa province namin. Kasi nung maliliit pa po kami, sa mga hindi po nakakaalam, sanay po kami po yung taong simbahan. Tawag nila sa akin, saling pusa. Sumasali na ako ng prayer of devotion, sumasali na ako ng mga activities sa church. Pero nalulungkot ako kasi tawag sa akin ng pastor ay saling pusa. Ewan ko ba kung bakit nila pinauso yung saling pusa. Kaya pag minsan, pagdating ng devotion, hindi na ako ginigising. Magising ka man o hindi, bahala ka. Maliit ka man o hindi. Hanggang sa pagdating ng Manila, niyo po, nawala yung simbahan sa probinsya namin. Kasi nawala. Nawala yung pastor, nawala yung mga kamag-anak namin, nawala yung mga youth, mga nagtuturo. Nagkaroon ako ng lungkot. At the same time, nagkaroon ako ng burden. Nagkaroon po ako ng desire nung time na na-expose ako sa anointing, nung time na umatid ako ng camp. Na ngayon ay nararamdaman din po natin. Madali po bang maglingkod sa Panginoon? Magsabi ng amen sa mga nadadalian. Magsabi ng no amen sa na hindi madali ang mag-serve sa Lord. No amen. No amen. Mahirap mag-serve sa Lord. So nagkaroon ako ng desire na mag-serve sa Lord. Pero hindi agad-agad. Pinagmamasdan ko nun sino bang mga kabataan po nun? Kabataan pa lang po sila Pastora Ian po nun. Sila Kuya Erson, yung sila mga kabataan po nun. Yung puro youth leader pa lang at isang simbahan pa lang yung ginagampanan that time sa Manila. Bibihira pa yung nag-outreach that time ang natatandaan ko po. Pero habang kalauna, tinitrain ka nila, nagkakaroon ka desire ng paglilingkod, mahirap pala. Napakahirap pala. At ang siyang pinakaayaw na ayaw ko yung umaharap sa tao at nagpapaliwanag. Hindi ako marunong magpaliwanag, hindi ako mahusay magpaliwanag. Kung paano magturo, kung paano magsalita sa harapan, kung paano ipaliwanag ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Wala akong ka-idea-idea. Siguro sa pinakamaraming excuses po noon ako. Nung time na kasama ko si Pastora Abby, si Arnel, saka si Tintin. Every time na itutokan nila ako na magturo sa Taytay, Rizal, ang sasabihin ko lang kay Pastora Abby, kung ako ang magtuturo, sino magigitara? So, ikaw ang magtuturo, ako magigitara. Paulit-ulit lang yun. Ginagawa namin. Kuya Rodel, ikaw naman magturo. Marunong ka mag-gitara? Hindi. Si Tintin, hindi. So, ako ang magigitara. Ang daming excuses, pero ito po, hanggang kalaunan, nagkaroon ka ng desire na mag-serve sa Lord. Ito na po. Nako po tayo dito. So ano pong next step kapag nagkakaroon tayo ng desire na maglingkod? Ano po yung next step? Next step na para, kasi ano niyo po, hindi naman po biro ang paglilingkod. Hindi biro kapag ikaw ay nag 6 months. Hindi biro yung gusto mo lang umatin ng paglilingkod. 1 week pa lang, ayaw mo na, tas uuwi na. Hindi po ganun ang paglilingkod. Binless ka ng pastor, nakita ng Lord, ng pastor, yung ikaw na miyembro na active. Tapos, pinahawa ka ng simbahan, after 1 month, magkikwit ka. Hindi po ganun ang paglilingkod. Gusto ng Diyos na alam natin yung pinapasok po natin. Simula nung 2003 hanggang ngayon po, nakaramdam po ako ng lungkot. Kasi bilang nasa daliri, yung mga nakasama ko dati nung camp. Bilang sa daliri, yung nakasama ko sa camp, sa Rema, na nag-i-encourage sa akin kung paano ma-inlove sa Lord, kung paano na maglingkod sa Panginoon, kung paano maglinis ng floor, kung paano magpunas ng bangko, kung paano mag-follow up,
kung paano mag-pray. Nagkaroon po ako ng lungkot, katanungan sa Lord. Kaya nga dumating yung time, naghanap din ako ng simbahan kasi nga hindi ako komportable, nawala na yung mga baguhan pa po ako noon, naghahanap ako ng desire ng iba kasi nga nawala yung ibang mga ng mga kapatiran po natin. So isang katanungan mo, yung mga nagdi-disciple sa'yo, nagtuturo sa'yo, nawala sila sa paglilingkod. Ibig sabihin nawala, hindi na sila nagsiserve sa Lord ngayon. Totally backslide. Hanggang sa kalaunan, hanggang tumatagal, kasama po namin si Pastor Boy, siya po yung pastor namin sa Manila. Tinuturuan kami kung paano mag-entertain ng tao, paano mag-share, paano mag-follow up. At hanggang sa nagkaroon ka ng desire na mahalin din yung paglilingkod. Pero ito po ang daming mga umalis, pero may yung ilang mga kapatiran po natin, especially yung pastor po natin, ano kayang meron? Bakit siya nakatagal? Ano ang meron? Bakit nag-i-stay pa rin yung mga pastor po natin? Ano yung mga naging sikreto nila? Bakit? Sa kabila ng may idea ka na may mga pinagdadaanan sila, yung mga paa nila, makikita mo, pupunta pa rin ng simbahan Magsisermon pa rin, walang umaten, o may umaten, nagsisermon pa rin. Ang dami mga pinagdaanan, especially kay Pastor Boy, yung mga nakakilala po. Ano kayang meron? Alam nyo po isang makipagbukatan po tayo dito sa Mateo chapter 26, verse 38 hanggang 39. Matthew 26, verse 38 and 39. Yan, sabayan niyo po ako. Basahin po natin sa ASD version. Sabi niya, verse 38, at sinabi niya, para akong mamamatay sa lungkot. Dito lang kayo at samahan niyo akong magpuyat. Lumayo siya ng kaunti at lumuhod sa lupa at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo ako sana sa akin ng mga paghihirap na darating, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ko. Ito yung time na alam ni Jesus na siya'y dadakpin. Siya'y ipapako sa krus. Siya ay dadanas ng hirap. Siya po ay dadanas ng sugat sa likod. Alam niya po yan. Kaya ang prayer niya, sabi niya, hanggat maaari, alisin mo sa akin yung sarong ng paghihirap. So, na-realize ko, pag pinagmamastan ko yung mga kasamaan po natin na nagtsatsaga sa atin, mga pastor po natin, anong meron sa kanila? Bakit nananatili sila sa paglilingkod despite na naranasan nila o parang tinitignan natin parang kasapatan na yun para mag-quit? Amen po? Isang bagay na nais nating makuha sa mga na ginawa ni Jesus Christ ay pagtatalaga sa sarili. Ang next step na kailangan po natin gawin, huwag karoon tayo ng desire sa paglilingkod, ay pagtatalaga sa sarili. Kailangan nating italaga ang sarili natin sa paglilingkod na hindi na ang kalooban ko, hindi na ang kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. Pag sinabi pong pagtatalaga sarili, maraming beses, paulit-ulit lang binabanggit sa atin every time na altar calling. Pagtatalaga sa sarili, ito po'y pagsuko ng buhay. Pagtatalaga sa sarili, prayer of consecration. Pagtatalaga sa sarili, hindi na yung sarili mo ang nasusunod. Kalooban na ng Diyos. Pagsuko ng buhay, ibig sabihin po, pagpapasakop. So, once na nag-start ka magkaroon ng desire na lumapit sa kasakam, tanggap mo salvation, excited ka mag-serve sa Lord, nagtitraining ka, pero kapag hindi mo na italaga, hindi natin na italaga yung sarili po natin, hindi natutunan ng isang lingkod ng Diyos, isang mga tagarema na lumapit sa harapan, na italaga ang sarili niya, after 1 month, nawawala rin sa simbahan. Pag minsan nga, 1 linggo lang nawawala rin sa simbahan.
At kahit matagal na, nawawala rin po sa paglilingkod. Amen po. So pagsuko ng buhay, kailangan po nating italaga ang sarili po natin. Ibig sabihin, sumasang-ayon po tayo na yung kalooban na ng Diyos, hindi na yung kalooban natin. So supposed to be, dapat alam po natin ang Word of God. Binabasa po natin ang Word of God kasi ang kalooban ng Diyos ay ang salita po ng Panginoon. So, kumusta po ba yung buhay paglilingkod? Kumusta po ba yung buhay paglilingkod sa field? Buhay sa paglilingkod ng mga pastor? Kumusta po? Dapat kinukumusta natin yung mga kapastoran po natin. Dapat kinukumusta po natin yung mga manggagawa natin. Ang problema, pag nakita mo sa camp, paano mo makukumusta? Dala-dala yung, yung basket fundraising. Pastor, gusto nyo po? Magkano ba yan? Masaya pa rin siya eh. Pero malalaman mo, kasi pag minsan nagmi-meeting, yung pinagdadaanan ng kanya-kanyang simbahan, may mga pinagdadaanan kasamaan po natin. Pero pagdating mo dito, napakasaya, nakangiti. Pastor, ito na pa yung order nyo. Kaya nga, lagi nating binabanggit sa paglilingkod, mga Remanians, happy to serve. Lagi po tayong happy to serve. Amen po. So sa buhay paglilingkod po natin, akala ko po madali. 2009, simula akong mag 6 months, magpagamit sa Lord. Hindi naging madali. Papalpak yung ministry ko. Pero gusto ko pa rin mag-serve sa Lord. Pero hindi madali, hindi naging madali. Kasi once na naglilingkod ka, nagkaroon ka ng desire, dumadaan po tayo sa iba't ibang klaseng proseso. Sa mga tuturuan po tayong mag-serve sa Lord, tuturuan po tayo kung paano tayo makatagal sa field. Amen po. So ang maganda po rito, kahit na mahirap, kahit na maraming mga pinagdadaanan, talagang sobrang nakakabless ang mga promises ng Lord. Amen po. Maraming pangako ang Diyos. Sinasabi niya po doon na hindi kanya pababayaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Saan ka man magpunta, saan ka man pumaroon, talagang sari-saring testimony ang magandang ginagawa ng Lord sa mga kapatiran po natin. Pero sa kabilang part, kung ako po tatanungin nyo, kaming mag-asawa, ang daming battle, ang daming bulong ng kaaway na parang paatrasin ka. Pero glory to God, sabi ko nga, pag minsan, naalala ko yung mga sitwasyon kung paano sila nakatagal, yung mga kapatiran po natin. Nagkakaroon ba ng encouragement sa every time na nakikita mo yung kapatiran mo na despite na dumaan siya sa matinding problema, nung nakita mo siya, nagpapatuloy, nakita mo siya sa camp, nagkakaroon ka ng encouragement na ibalik yung first love mo sa paglilingkod. So marami po ditong habang buhay ng naglilingkod. Amen po. So sa amin po, sa Bulacan, part ng Bulacan, ang hirap maperfecto kung paano ba yung gagawin mo para maging maayos yung ministry mo. Kaya siguro isang mga natutunan ko doon, yung na tinuturo sa atin, na kailangan natin, maliban sa pagtatalaga, is matuto kang umasa sa Diyos. Kasi once na pinasok mo yan, at alam mong pinili ka ng Diyos san, susundan ka ng blessing, puprovide ng Diyos ang mga pangailangan mo. Pero ako po nagsasabi, napakahirap. Napakahirap mag-church planting, napakahirap. At yung hirap na yon, yung pagminsan na nararanasan natin sa paglilingkod, ewan ko lang kung ano ba yung hirap na naranasan ng mga first time sa Nahihirapan mo ba yung mga first time sa pagliligo? O kasalanan ng mga pulis yan. Kasi yung bilang nila, hindi tama. Pero nalala ko po si Kuya Harrison, yung sa Baguio.
10 segundo lang, nakalabas na kami. Ganon kabilis. Nga lang, hindi siguradong nabanlawan yung buong katawan mo. May sabon dito. Yung iba nakaganon yung damit sa mga lalaki. Pero sigurado po yun. Pagpatak ng 10 segundo, nasa labas na kaming lahat. Alam niyo po kung bakit madaling maligo? Kasi nasa Baguio. Malamig. Wah! Nagagano na. Paglabas mo, akala mo naligo eh. Pero mahirap yung tinetest ng Lord yung pasensya natin, yung patience natin dito sa pakikinig ng Word of God. Every time pupunta sa hall, kulang ang tulog, maikli ang tulog. Tapos, masarap ang pagkain. Sasarap ng pagkain eh. Tapos, basta. So mahirap makita ko lang po, mahirap sa part ng paglilingkod kasi nga, hindi mo alam kung paano ituturo sa tao na binibigay natin yung inyong desire sa kanilang paglingkod. Pero ang hirap kapag ikaw ay dumadaan sa matinding sitwasyon para maturuan sila kung paano ma-inlove sa Lord. Bakit ko po binabanggit sa mga nandito po? Isang dahilan kung bakit natin nakikilala ang Lord. Isang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Lord. Kasi para maglingkod sa Kanya. Ano niyo po, nung time na nagsiserve kami sa Lord, kasama namin yung mga manggagawa. Ang saya-saya nila kasi first time nila katinangkap, sama-sama sila sa soul winning. Kumakanta ba naman ng kantang alam niyo po yung mahal na mahal kita? Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang sabi niya, mahal na mahal kita, maghintay ka lang. Tapos inulit niya, mahal na mahal kita, Sabi ko, ano yun? Anong kinakanta mo? Ay, hindi po ba yun yung lyrics? Sabi niya, hindi yun yung tamang lyrics. Hindi ko alam kung ano bang motibo niya, o alam ba niya talaga yung lyrics. Sabi niya, ito po, masaya siyang naglilingkod, pero ito po sa paglilingkod po natin, isang mahalagang bagay na dapat nang magkaroon po tayo is yung teachable heart. Dapat bukas yung puso natin sa paglilingkod. At yung puso po natin, isang tatanong ko po sa bawat isa, sa paglilingkod po natin, maraming hadlang, sabi ko, maraming dahilan para may stop tayo sa paglilingkod. Pero ito po, ang tanong ko po, sino po ba ang nagmamay-ari ng puso mo? Kanino mo ba ibinigay yung puso mo? O sino ang naghahari sa puso natin? Para kanino ba yung buhay po natin? Wala nang takas si Tonyo kasi nga, ang nagmamay-ari ng puso niya ay si Pastor Akikay. Sa may mag-asawa, pagmamay-ari yan ng may asawa. Tama po? Pero sa atin po, mga kabataan, sa ating naglilingkod, gusto ng Diyos na siyang naghahari, siyang may pagmamay-ari ng buhay natin. Dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabi niya po rito, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Period. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Ibig sabihin, sa mga first time na lumapit sa harapan, kung natanggap mo ang kaligtasan, kung tinanggap mo ang Diyos, ibig sabihin, nung bata ka pa lang, nakadesign na ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Niligtas at tinawag tayo ng Diyos, ibig sabihin, pagmamay-ari tayo ng Diyos. Sa buhay paglilingkod, once sa pagtatalaga sa sarili, marami kang isusuko, tama po? Marami kang i-give up. Kagaya po nito, sisimulan mong i-give up yung pangarap mo kasi may ibang pangarap ang Diyos. Sisimulan mong i-give up ang trabaho mo, kung yan ay naayon sa kalooban ng Lord, hindi naman aalisin ng Lord yan eh. Pero kapag yung trabaho na yan ay salungat sa pinapagawa ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng kumbaga ang Diyos ang magbibigay ng magandang trabaho compared sa tinatrabaho mo. Yung career mo, at the same time, yung pamilya mo.
Ang pinakamahirap na part nung time na siguro 2003. Sino po dito nagsuko ng love life? Nagsabi ng amen. Kahapon, nung usang araw. Bakit pa kasi sinusuko ang love life? Kasi ang love life, mga kapatid, hindi po biro. Ang love life, hindi masama. Pero pag wala sa timing, nakakaapekto sa paglilingkod. Nakakapagpabagal sa plano ng Diyos. Yes, gagawa ang kaaway. Instead na nilalagay niya yung burden sa paglilingkod, lalapit ka, tinatalaga mo yung sarili mo, sisingit ang kaaway para kung saan tayo mahina. 2003, kabisado ka na po yung camping sa Manila. Kasi nga, kasabi ko, kabisado ko po yung nangyayari po sa Rema noon. Kaya bago pala ako umattend ng camp, sabi nila, mag-ready ka. Kasi sa camp, nagsusuko ng love life. May kasintahan akong unbeliever. So, paano kaya to? Pero nyo mga kapatid, hindi dahil sa ayaw ko magsuko ng camp sa harapan, bago pala mag-camp, glory to God, kinausap na ako ng Lord na i-give up na bago pa mag-camp. Give up ko yung alam kong hindi kalooban ng Lord sa akin. So, binanggit ko pa about sa love life kasi number one na nakakapag-distract sa plano ng Diyos sa atin. Yung family mo at the same time yung sarili po natin. Gumagawa ka ng paraan para, sabi ko nga gagawa ka ng paraan para italaga mo yung sarili mo. Na hindi na yung sarili mong kagustuhan, hindi na yung sarili mong pangarap. Kaya once na tinanggap po natin bilang Panginoon si Jesus Christ, piliin po natin maging Panginoon. Kasi ang hirap, kapag hindi mo pinilit na maging Panginoon si Jesus Christ. Kung ngayon mo lang naging Panginoon si Jesus Christ sa camp, pagbalik po natin doon, nako po, ang hirap. Nung tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon sa kapagligtas, nire-ready ko na yung sarili ko sa pagtatalaga sa sarili. Alam niyo po, ang daming distraction. Pinipili ka ng Lord para mag-stay, para i-ready sa paglilingkod. Nire-ready ka ng mga leader mo, ng pastor mo sa paglilingkod. Alam niyo po, ang daming distraction, ang daming bulong ng kaaway para mapigilan yung magandang plano niya po sa atin. So ano na pa yung binabanggit ko po kanina? Sa pag umaatin ka ng camp, nakakaramdam ka ng love, nakakaramdam ka ng conviction para magpatawad. Kaya nga hindi maganda sa camp na pag uwi mo, meron pang sama ng loob. Something is strong. Kailangan pa ng malakas na anointing na tutugtog yung music team natin para kailangan nang magpatawad. Kailangan magpa-altar calling. From time to time, ang Holy Spirit, kinakausap po tayo na magpatawad. So next step po, sabi ko nga, magkakaroon ka ng desire ng paglilingkod. In order na maging matibay po tayo sa paglilingkod, kasi after po natin dito sa camp, hindi po natatapos yung pagtanggap natin kay Kristo. Meron po tayong gagawin. Tutulong po tayo sa gawain, tutulong po tayo sa pagdala ng mga kaluluwa. Kung ikaw ay dinala ng pastor mo ngayon, pagbalik mo sa kanya-kanyang lokal na simbahan, ikaw ang gagamitin ng Diyos, tayo ang gagamitin ng Diyos para magdala naman po ng kaluluwa. So po, sa paglilingkod po natin, sabi ko nga, mahirap. Hindi ko po masasabing madali ang mag-serve sa Lord. Kasi noong time na nagpagamit ako sa Lord, dumating yung time, nag-step back din po ako eh. Step back. Tama ba? Matras ako bakit? Nakakaramdam ka sa buhay mo, sa buhay Kristiyano, normal na makaramdam sa atin na, Lord, papaano naman yung buhay ko? Papaano naman yung future ko? Papaano naman yung kinakabasan ko? Yan ang number one na nagtutulak sa atin para mapalayo. Pero isang pinag-aaralan po natin ngayon in order na makatagal po tayo, pagtatalaga sa sarili.
Na wala ka nang pakialam sa future mo, wala ka nang pakialam sa pangarap mo, wala ka nang pakialam sa mga sinasabi ng tao sa'yo. Gusto mo lang masunod yung kalooban ng Lord, pero sabi ko nga, hindi naging madali. Dumating yung time, sabi ko nga, sa hirap ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, although tinanggap mo ng Panginoon na sariling tagapagligtas, gagawa ang kaaway na na alokin ka ng mga bagay na para mapunan yung mga sarili po nating mga pangailangan. Sinubukang mag-apply, sinubukang kong sundan yung barko ni Tonyo. Nag-apply po ako sa pagiging seaman. Ang mahal pa lang ng mga barko. At ang mahal, ang nakakalungkot dahil sa kagustuhan kong sabi ko nga, dahil mahirap, sabi ko nga, hindi naging madali. Ang battle ko po sa paglilingkod, simula nung nakilala ko ang Diyos, ay yung sarili ko. Lord, paano naman ako? Paano naman yung sarili ko? Paano mo ipoprovide yung pangailangan ko once na nagkaroon ako ng pamilya? So dumating yung time na nag-try ako magtrabaho, nag-try akong mag-apply, nag-try ako mag-training. Ang pinakaayaw kong training sa Solas, yung tatalon ka parang second floor. Okay pa yung humawak ako ng apoy na ang tawag doon, yung mainit or hawakan ko yung mga initing na or masugatan ako kaysa yung tumalon. Kaya nung second floor, training ako doon sa ang position ko, pabalagtang. Isa lang po ang sinasabi ng Lord sa akin, hindi yan ang kalooban ko. Nagtry ako mag-apply sa interview. Ang sinasabi niya, minanap ko kasi Sunday, walang pasok. Ang sinasabi niya, kinakausap din pati yung mga nag-interview. Ang sinasabi lang po sa akin ng mga na-interview, kung ano yung priority mo. Kung ano yung priority mo, yun ang unahin mo. At ang priority natin, mga kapatid, pinag-aaralan po natin ay mga kaluluwa. Once na nadapuan ka ng anointing, once na naramdaman mo yung love ng Lord, na-expose po tayo, pinag-pray po tayo, hindi pwedeng hindi mo maramdaman yung desire sa paglilingkod. Pero in order na makatagal po tayo, in order na makasurvive po tayo sa paglilingkod, kailangan nandun yung pagtatalaga sa ating sarili. Pagtatalaga sa sarili na hindi na yung sarili mong kagustuhan. Hindi na yung sarili mong kagustuhan. At every time na nagdidesisyon ka sa sarili mo, sa inuuna mo ang Lord, alam niyo po, masasabi kong napakabuti ng Lord, napaka-blessed ko. Kasi nung time na pinilit mong isuko kahit mahirap, pinilit mong i-give up kahit hindi naging madali. Pero masasabi ko po, hindi po nagpabaya ang Lord. Glory to God, hindi nagpabaya ang Lord. Puprovide niya ang tirahan mo, puprovide niya ang pangailangan mo, puprovide niya kung ano mong gusto mong bilhin. Kaya masasabi ko mahirap maglingkod sa Lord, pero masarap pa rin maglingkod sa Lord. Ewan ko ba? Ano bang mas mapantay? Mas mahirap o mas masarap paglingkod? Ihalo lang Lord yun, ipapa-experience sa atin ng Lord yung persecution sa paglilingkod. Pero niya po, kung seseryosohin po natin na magiging Kristiyano natin, kung magiging Kristo lang si Jesus sa buhay natin, ngayon at habang buhay, hanggang habang pag-uwi natin sa camp, maraming gagawing himala ang Lord. Sino po dito ang nasa kategory ng pinag-aaralan? Kay Brother Yun. Sino po? Sino pa yung mga pinag-aaralan sa kategory Sino po ba yung mga 5 karakter dun sa sa materials? Si Richard Wurmbrand. Sino ba? Okay po. Basta natatandaan ko, 5 po yun. Ipinag-aaralan po natin. So, sa mga pinag-aaralan po natin, alam niyo po, ito po, maigli lang naman po yung gusto kong i-share, gusto ko po kayong encourage kung paano ba ilagay ng Lord yung sa heart po natin yung paglilingkod. Ngayon, habang binanggit po sa atin na kailangan po nating mag-speak sa harapan at kailangan nating matutunan at before mag-camp,
habang nagpe-pray ka sa Lord, Lord, ano ba kailangan naming matutunan, kailangan naming ituro. At habang binabasa natin namin yung materials, alam niyo po, isang naalala ko na dumadanas ng nung struggle, ay yung mga kapastoran po natin. At nalaman po natin, nakita po natin yung struggle nila. Yung mag-stay ka pa nga lang sa kulungan na wala kang ginagawa, ang hirap. Pero sobrang himala yung mga ginagawa. Imagine nyo sa pamamagitan ng pagkatok, nakakapag-share sila. Sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa nila, so nakakagawa sila ng mga iba't ibang himala, paraan para makapag-share ng Word of God. At physically, wala silang pakialam kahit mabalian sila ng buto. Nung time na pinag-aaralan po yung materials, alam niyo po, isa lang po naalala ko po eh. Okay lang po. Isa lang po ang naalala ko po nung time ng pinag-aaralan po. Sabi ko, Lord, paano ba ito? Ano ba yung dapat namin gawin para mai-transfer po namin sa mga tao? So, nagdi-divided seminar kami. At after nun, pinagkukwentuhan po namin yung mga pangyari. Alam niyo ba, naisip ko po agad si Pastor Boy. Sino po ang nakakakilala kay Pastor Boy? Sabi ko, sa akin lang po ito Sabi ko may kulang sa may kulang sa magazine Ano magandang title kaya ni Pastor? Bahala na po kayo, pero kung kilala niyo po si Pastor Boy, matagal ko pong nakasama si Pastor Boy sa Manila. Doon ko po natutunan, nakita ko po si Kristo sa buhay ng ating pastor. Kasi hindi ko alam, sabi ko, magbabago pa ba ako? Magsisimula pa ba akong kakayanin ko bang magbago? Kakayanin ko bang gawin yung pinapagawa ng Lord? Pero alam niyo po, ang laking tulong sa atin nung pastor ko. Sino po dito may mga pastor? Ang laking tulong kapag may pastor ka. Fivefold ministry, dinisign ng Diyos para lumago yung spiritual na pamumuhay. I-ready tayo sa paglilingkod. Naka-decide po yan yung mga fivefold ministry na yan. Nung habang nagre-ready po dun sa mga magazines pinag-aaralan po natin, habang kumakain ng breakfast, bigla akong napaiyak. Sabi ko isang naisip ko, sabi ko, grabe yung sakripisyo ng pastor ko sa akin. At first time ko ulit nakasama si pastor, nung time na inaalalayan po namin sa harapan, sa mga counselor po yata, nagbi-meeting. Nag-exhort po si Pastor Boy. Sabi ko nga, kino-compare ko dun sa mga men of God na pinag-aaralan po natin. At naalala ko ba si Pastor Boy? Sabi ko, anong klaseng hirap yung pinagdadaanan niya? Pero yet, pinipilit niya pa rin makapag-share ng Word of God. May mga tao pong sobrang tindi ng pain tolerance. Rate mo 1 to 10, 10 ang pinakamataas, yung iba 9, okay lang, nagagawa pa rin nila yung paglilingkod sa Lord Nakita ko po yung nasubaybayan ko po. Siguro starting 2003 hanggang ngayon, kasama po sa mga nakasama po kung nakasama mo yung pastor mo, ako po nakasama ko po yung pastor ko. Nakita ko po kung yung time na siya ay nahihirapan, siya ay nasaktan, siya ay nagkakaroon ng struggle. Sinasabi po sa akin ni Pastor Boy yung nagkakwentuhan po kami. Pero naiilang ako kasi ako po'y baguhan lang. Hindi ko alam bakit kaya binabanggit po sa akin ni Pastor. Na-realize ko ngayon, sabi ko, isa po siya Isa po siya sa mga men of God na matularan po natin. At nakita ko po sa kanya, nakikita ko po sa mga pastor po natin, dahilan para makatagal tayo, dahilan para hindi tayo
gapi ng kaaway, yung pagtatalaga sa sarili. Kaya sinabi ni Jesus Christ siguro, kung paiiralin lang ni Jesus Christ yung sarili niyang pakaramdam, pinairal niya yung pagiging tao, maaring di rin po makasurvive. Nakaramdam ako ng lungkot, pero alam niyo po, nakita ko po sa ating senior pastor, grabe yung pain tolerance. Grabe yung pain tolerance ng mga kapastoran po natin. Kung naalala mo yung pastor mo, isa yan sa magiging guidance natin. I-allow ng Lord yung mga leaders po natin para makapagpatuloy po tayo para mai-ready po tayo sa paglilingkod. Sino po dito po yung yung 15 years above na nasa Rema na? Taas na lang po yung kamay. Okay lang po na tumayo. 15 years na sa Rema. At the same time, ginagamit ng Lord. Okay lang po ba na tumayo po? Kung meron man sa likuran, tayo po kayo mga kapatid kung pagmasdan nyo po mga kapatid, mga pastor po, inaanyan ko po kung kayo po ay isa sa mga ginagamit ng Lord, mga kapatid po sa pananampalataya, pagmasdan nyo po yung mga kapatiran po natin, 15 years above na until now nandito. Pagmasdan nyo po. So nakikita nyo po yung mga kapatiran po natin. From time to time, di ko alam kung may iban po kayo sa training, lagi ko pong ina-appreciate yung mga pastor po natin po, salamat po. Saludo po ako sa mga pastor po natin. Siguro ko po, kung nandito si Pastor Boy, okay lang po ba na isama po natin si Pastor ganito? Imagine nyo po yung mga pastor natin na rin sa sakripisyo, kagaya ng mga pinag-aaralan po natin, ginamit sila ng Lord. Nandyan pa po kayo mga kapatid. Sino pong gustong mag-serve sa Lord? Habang naglilingkod po tayo sa Lord, habang sisimula kang mag-serve sa Lord, dadaan ka sa matinding pagsubok. Dadaan po tayo sa matinding problema. Masasabi ko po, isa sa mga malaking porsyento kung bakit po ako nakatayo, siyempre, ang Lord po, ang gumagawa ng paraan lahat. Pero masasabi ko po, yung pastor ko, ang laking porsyento, impact ng buhay ko. Nakita ko po sa kanya yung kaningningan ng Diyos. Nakita ko po sa kanya kung paano siya bless ng Lord. Sa mga nakakakilala po sa mga pastor po natin, kung kilala mo yung pastor mo, kilala ko po yung pastor ko. Nakita ko po nakita ko po yung kaningningan ng Lord sa buhay ng ating pastor. Lord, kung kayang i-provide yung pangailangan ng aking pastor, pag sumunod ako sa paglilingkod, naniniwala ko kaya mo rin i-provide. Sobrang blessed na blessed ako sa pinag-aaralan po nating materials. Pero gusto kong unahin yung mga pastor po natin.
Napakatindi ng mga pinagdaanan nila. Imagine nyo po, kung kayo po nakasakalagayan ng mga kasamahan po natin, nag-stay ka na lang sa bahay, tama po? May nararamdaman ka, kahit papano may meron pong communication, kinukumusta po ang senior pastor po natin. Ang tindi ng nararamdaman po niyang pain. Sobrang nakaka-bless kasi pinilit pa po niyang pumunta sa harapan. Pinipilit ng ating senior pastor na someday hindi lang ang mga pastor po natin, kundi ang bawat sa atin. Yung matutunan po natin na, Lord, tinatalaga ko ang sarili ko, tinatalaga ko po ang buhay ko. Hanggang sa dumating yung time na wala ka nang pakialam sa nararamdaman mo. Wala ka nang pakialam sa pangarap mo. Kanina may nakausap po kong isang manggagawa. Wala po kami dito sa altar call, may kausap po ko isang manggagawa. Sabi ko may mga manggagawang may nakausap ako manggagawa na sa isip-isip ko, Lord, nag-alay na nga siya ng buhay. Nag-alay siya na ng buhay, pero Lord, bakit niya naranasan yun? Bakit nangyari sa kanya? Nagpiprayan po kami sa likod, in-encourage ko. Tinatanong ko kung okay ka lang ba? At ilan sa mga kapatiran po natin, hindi lahat na ikikwento pero alam nyo po, ang daming mga pinagdadaanan, ang daming mga men of God na kagaya ng mga pinag-aaralan po natin na dumaranas sila ng matinding suffering. At isa pong gusto ng Diyos na mangyari po sa atin, lahat po tayo ay maging manggagawa. Lahat po tayo magkaroon ng desire na someday, magamit mo ako sa paglilingkod. Sa mga baguhan po natin, sa mga first time, hindi ako naniniwalang hindi nilalagay ng Lord yung desire na makapag-serve sa Lord. Every time na malapit ako sa harapan, nung ako'y nagsisimula, ang prayer ko, yung family ko. Iniiyak ko sa Lord, Lord, gusto ko maibalik yung simbahan sa Dasol. Gusto ko madala yung family ko. Gusto ko madala yung pinsan ko. At isang trabaho po natin ay magdala po ng mga kaluluwa. At what if dumating yung time na dumanas po tayo ng matinding karamdaman? Karamdaman na to the point na pabigay na po yung katawan po natin. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sa pagpapatuloy po natin, sa mga kasamahan po natin, paulit-ulit naman po yung ginagawa po natin every camp. Nag-i-invest tayo ng mga pera, ng panahon, ng sakripisyo. Inaalay natin ng mga buhay, nag-aalay ng buhay ng mga kasamahan para lang sa mga kaluluwa. At maraming beses sa paglilingkod, hindi ko alam sa mga kasamahan ko po, maraming beses kang bubulangan ng kaaway.
bubulungan ng kaaway na hindi to pa rin yung pinapagawa ng Diyos. May time, kapag nahihirapan ako sa part, may problema ako, ang ginagawa ko, hanggat maaari, hindi ko po pinapakita sa misis ko. Once nakita ng misis ko, wala na, panghihinaan na rin siya ng loob. Kaya may mga time, sa may mga asawa, sa may mga kapartner, kung mahina yung kapartner mo, dapat malakas ka. At wala kaming ibang ginagawa kapag dumadanas po tayo ng kundi lumapit sa Panginoon, manalangin sa Lord. Gagawin po namin kapag dumadaan sa matinding problem, to the point na napakahirap. Lord, hindi naman ako ipapako sa cross, pero bakit ganito yung pakaramdam? Yung parang naglulumpasay ka na sa floor, sa kwarto nyo na para bang, Lord, ayokong pagdaanan yung, ang hirap. Maghahawak kami ng kamay, magpe-pray kami sa Lord. Maglilid siya ng prayer. Maglilid ako ng prayer. At ang mag-iinding ng prayer namin, Lord, hindi kami susuko. Kung paano mo kami iningatan, kung paano mo kami tinulungan, na ulit-ulit ng maraming beses, pag minsan, misis ko yung umiiyak. Kailangan nating maging malakas. Pero niyo po, isang pinagpapasalamat ko sa kabutihan po ng Panginoon, isang pinagpapasalamat ko na nagbibigay ng kalakasan namin. Siyempre, number one, ang Word of God. Kapag time na kami ay, alam niyo po yung nakakaramdam nga ng pagod sa paglilingkod. Pag pagod na, hindi pwedeng hindi ka lumapit sa altar. Altar po kasi natin dito pa, amen po. Pero sa kanya-kanyang tahanan po natin, hindi pwedeng walang altar sa bahay po ninyo. Na kailangan mong magsuko, kailangan mong mag-pray, kailangan mong mag-renew, kailangan mong mapuspos ulit. Kailangan mong humingi ng lakas sa Lord. At isang nakaka-bless, nakakapag-encourage sa amin na magpatuloy. Pagbukas ng pinto, darating yung mga asahan po namin naka-full time. Nakangiti. Pastor, good morning po. Alam niyo mga kapatid, nararamdaman po namin, nakakapawi ng pagod. Kung give up ka at hindi mo itutuloy yung pinapagawa ng Lord, may kaluluwang mapapahamak. May mga kaluluwang mapapahamak. Maraming kaluluwa po ang mapapahamak. Ngayon pong gabi, ini-encourage ko po na italaga po natin ang sarili po natin sa Diyos. Pagtatalaga, pagsusuko ng buhay, sige po, yuko nga po tayong lahat. Sa bawat king pags. Habang nag-worship po tayo. Sa bawat hamon at sa aking
Ilan po sa atin dumaranas ng problema, dumaranas ng kapaguran, pero gusto ng Diyos from time to time, lalapit ka sa altar. Sasabihin po natin sa Panginoon, Lord, hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Lord, kausapin mo ang bawat isa, Panginoon. Isa, hindi pababayaan iiwan kailanman, tapat ang pangako mo, hindi na nagbabago, wala nang papatay sa pag-ibig mo. Bago po tayo mag-worship. Dito po sa Pahayag, chapter 3, verse 20. Ang sabi ni Jesus, narito ako sa harapan, kumakatok. Diringgin naman ng aking tinig. Bubuksan ang pinto. Sabi niya, ako'y papasok. Alam niyo po, isang nakakalungkot na part, from time to time, kinakatok po tayo ng Diyos. Kinakatok tayo ni Jesus. At sa bawat sulok ng kwarto ng puso po natin, at may mga bagay na kailangan nating isuko, may mga bagay na kailangan nating ipagkatiwala. Mga kapatid, sa paglilingkod po natin, mararamdaman mo yung takot. Mararamdaman mo yung takot na, Lord, paano naman yung ganito? Sa bawat sapo sa atin, in-encourage ko po na kailangan po nating magtiwala sa Panginoon. From time to time, kahit wala ka sa camp, magsisimula kang katokin ni Jesus at kakatok siya ng kakatok. At aantayin niya kung hanggang kailan mo siya pagbubuksan. Habang nag-worship po tayo, nakipag-usap po tayo sa Panginoon. Iiwan kailanman, wala nang mapatay sa pag-ibig mo, Panginoon. Worship tayo. Panginoon, malaya kang mangusap sa bawat isa. Kung tayo po ay may mga pinagdaraanan, kung tayo po kinakausap ng Diyos, ilan po sa atin ay kinakausap ng Diyos na magkaroon ng desire, Lord, gusto kong maglingkod. Lord, gusto kong maranasan yung pag-ibig mo. Simula po tayong makipag-usap sa Panginoon. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo. Jesus, ang pangako mo. Jesus, ang pangako mo. Ako'y di mag-isa.
hindi pababayaan at iiwan kailanman. Dapat ang pangako mo, ang Diyos na nagmamago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Sige po, tatabag po kami sa harapan. Naanyahan ko po ang bawat isa. Kung gusto mong makatagal, kung gusto po nating makasurvive sa persecution, sa pagdaraanan po natin, lalapit po tayo sa, ito po hindi sa pilitan, lalapit po tayo sa harapan. Lord, tinatalaga ko ang buhay ko. At gusto naming maranasan yung mga bagay na nais mo sa amin. Alam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y mag-iwan. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo Ang ninanais ko, at kapayapaan sa piling mo. Jesus, ang pangako mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Dapat ang pangako mo, wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Yan sa mga nandito po sa harapan. Alam niyo po ang isang nakakatakot na pakaramdam every time na lumalapit sa harapan. Nakakalungkot na part. Sabi ko nga simula nung nagka-camp until now, after napuspos, after lumapit sa harapan, ang nakakalungkot na part, yung taon na pinaghirapan ng mga kasamahan po natin, yung sakripisyo na ginagawa ng mga kapatiran po namin. Alam yung nakakalungkot na part? Pagbalik sa kanya-kanyang simbahan, nawawala. Kung gusto po nating makatagal sa paglilingkod, kailangan alam po natin yung pinapasok po natin. Bilang mga isang mga Kristiyano, willing kang mamatay. Yan ang binabanggit niya sa 1 John 3:16. Binabanggit ni Jesus Christ ganito ang pag-ibig na dapat nating ipakita. Willing kang ialay ang buhay mo sa kapatiran mo. Sa mga nasa harapan po, ang pag-ibig na ginawa ni Jesus, ang sakripisyo na ginawa ni Jesus, hindi niya lang po sinabi. Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya, pinahirapan siya para maranasan natin ang pag-ibig niya. Maaring nararanasan po natin, nag-iisa ka, pagod na pagod po tayo sa buhay. Laging may altar na nag-aantay ang Diyos. Bukas po ang altar po ngayon. Ang sino mang lumalapit sa Diyos, hindi niya itataboy, hindi kanya bibiguin.
Tinatawagan ko po ang mga pastor po natin habang nag-worship po tayo. Pag-pray po ulit po natin. Sa mga tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Panginoon, huwag kang matakot sa future mo. Huwag kang matakot sa kinakabukasan mo. Pagmamahal sa iyong tugon. Panginoon, tinatalaga namin ang sarili namin. Hindi na yung sarili naming kagustuhan. Hindi na yung sarili naming pangarap. Pangarap na ng Diyos ang pangarapan natin. Kasama mo ang dinanais ko at kapayapaan sa piling mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pa babayaan at di iiwan kailanman. Dapat ang pangako mo bago, wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Mga kapatid, kung hindi po natin siseryosohin ang paglilingkod po natin, mawawala ka sa simbahan. Mawawala ka sa ministry. Inaantay ng Diyos na pagsuko ng buhay. Inaantay ng Diyos na isuko mo ang buhay mo. Ika'y kalakasan at kakapay Lord, ikaw na ang buhay ko. Ikaw ang maging buhay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Wala kang papuri alay Sa'yo, Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pa babayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, wala nang papantay sa piling mo, Panginoon. Lord, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Mga kapatid, anumang klaseng hirap na pagdaanan mo sa paglilingkod, huwag na huwag mong iiwanan ng kaluluwa. Huwag na huwag mong iiwanan ng pastor mo. Bayaan at di iiwan kailanman. Dapat ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi pa babayaan at di iiwan kailanman. Dapat ang pangako mo bago, wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus, ang pangako mo, hindi pa babayaan at iiwan kailanman. Dapat ang pangako mo, ko'y di magbago,
wala nang mapantay sa pag-ibig mo. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo, O Diyos. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Kailanman na hindi nagmamaliw. Kailanman na hindi mo kami pinigo. Lord, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kung mo ako'y di mag-isa, hindi pabayaan. Iiwan kailan dapat ang pangako mo. Lord, patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ano bang maging sitwasyon? Ano ba namang pagdaanan namin, O God? Titingin kami sa iyo. Pangahawakan namin ang mga pangako mo, Panginoon. Panginoon, salamat dahil kinitagpo mo ako sa kam. Salamat, Panginoon, dahil nakilala kita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon. Dahil nagpadala ka ng pastor. Pastor na kailangang hindi ako pinabayaan, hindi ako iniwan. Hindi pababayaan at iiwan kailan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Kumo ako. Wala nang mapantay sa pag-ibig mo. Pabayaan at iiwan kailanman tapat ang pangako mo. Bago wala nang mapantay sa pag-ibig mo. Salamat sa buhay ng ating mga pastor. Pinagtyagaan ka niya. Salamat, Lord. Ginagamit mo ang mga instrumentong ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang naging tatay namin. Salamat, Panginoon, ikaw ang naging kalakasan namin. Salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo kaming magtiwala sa iyo.
tayo ng Diyos na isuko natin ang ating mga buhay. Talaga natin ang sarili natin sa Kanya. Lord, purihin ka, Panginoon. Kalapatan mo ay panghahawakan mo. Panginoon, tingin mo ang tinig ng iyong mga anak, Panginoon. Tingin mo, Panginoon, ang papuri ng iyong mga anak na wala kaming ibang inaasahan, wala kaming ibang pagtitiwalaan, kundi Ikaw, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran namin, Panginoon. Pinagbibigay mo yung iba. Meron po akong papasahin sa harapan ko. Sabi niyo po yung sa ganitong paraan natin malalaman ang tunay na pag-ibig. Binigay ni Kristo Jesus, Yesu Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Mga pastor po natin, senior pastor po natin, mga pastoral po natin, willing silang ibigay ang buhay nila para lang mailapit po tayo sa Panginoon. Madagdagan ng Diyos yung mga tao, wala nang pakialam sa buhay, wala nang pakialam sa kanyang mga pangalan. Kundi sundin na lang ang kalooban ng Diyos. Sa mga susunod na araw bukas, may magtatawag dito sa paglilingkod, tatawag magpapandar muling sa pag-worker. Huwag po kayong matakot mga kapatid. Never na magpabayaan ang Lord. Never kang papabayaan ng Panginoon. Maging willing ka lang na ianay ang buhay mo para sa mga kaluluwa. Ingatan niya, pag-ibig mo, pangarap mo, nakala mo, mahirap yung iba, papalitan ng Diyos sa magandang pangarap. Patuloy po tayong kakausapin ng Diyos hanggang sa pag-uwi po natin sa kama. Anytime, pwede kang lumapit sa pastor. Magpagay po tayo. Kung nandito lang ang aking pastor, gusto ko siyang yakapin. Sabihin ko sa kanya, Pastor, ang laki naging pumunti ng buhay mo sa buhay ko. Spiritual. May mga
counselor po ako. Laki na naging parte ng buhay ng mga ilan sa mga counselor ko. Na-appreciate ko po yung naging counselor ko. Eh kung habang may pastor ka, salamat ka sa Lord kasi may pastor ka. Samantalin mo yung pagkakataon na samahan siya, turuan ka, i-correct ka, hanggang sa maging matibay ka. Hanggang sa buhubog po tayo, kagaya ni Jesus Christ, okay lang. Kahit masaktan ka physical. Okay lang, kahit hindi na matupad yung mga dati mong pangarap. Mahirap sa una, pero pag naranasan natin ang matinding pag-ibig ng Lord, madali na lang sundin ang mga plano niya. From time to time, nandiyan ang mga pastor po natin, i-appreciate po natin hanggang pag may pagkakataon. Naging parte ng buhay ko spiritual yung pastor ko. Nakakalungkot nga lang, hindi kami magkasama from time to time. Lungkot na lungkot ako nung napahiwalay ako sa buti na lang. Nag-iwan po siya ng pabaho. Tinuruan niya kami umasa sa Diyos. Tinuruan niya kami magtalaga sa sarili. Italaga ang sarili sa Diyos. Tinuruan niya ako kung paano sundin ang kalooban ng Diyos. Malaman ang kalooban ng Diyos. Tinuruan nila ako na magkaroon ng matinding pag-ibig at takot sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit nagpapatuloy yung mga kapatiran po natin. Kung wala po tayo dito, hindi po tayo tatagal ng isang buwan. Hindi tayo tatagal ng isang taon. Hanggang sa masira ang plano ng Diyos sa buhay mo. Tuloy po tayo. Hindi pa po tapos ang kama. Sulitin po natin yung mga pinapagawa ng Diyos. Tayo po yung bukod madalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami. Salamat sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa mga pastor namin na ginamit mo. Salamat, Panginoon, dahil hindi naging madamot ng mga kapatiran po namin. Kanilang buhay, pati kanilang mga pera, pati kanilang mga sariling pangarap. Hindi nila inintindi yung sarili nilang kagustuhan. Makakilala lang kami. Panginoon, salamat sa kabutihan niyo. Dalangin namin, Panginoon, ang tanging dalangin namin. Lord, magkaroon kami ng pusong uhaw sa paglilingkod. Pusong kayang gawin ng lahat. Sundin ang mga pinapagawa mo. Sundin ang kalooban mo. Turuan mo mga puso namin. Turuan mo kaming magpakumbaba. Turuan mo kaming ma-inlove sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mo. Salamat po sa anointing. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Patuloy namin nararanasan sa pagpapagiging at kabutihan mo sa buhay namin. Lord, sa gabing ito, ikaw ang siyang may taas. Ikaw ang siyang mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Sa iyo lang lahat, Panginoon, lahat ng glory, lahat ng kabutihan, Panginoon. Lahat ng pag-ibalang nangyari sa buhay namin, Lord, ikaw ang siyang maparangalan. Na-appreciate ka namin sa gabing ito. Pinupuri ka namin, tinatapilan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po tayo po. Ikaw ang yamang hinahangat, ang pangarap kong sasapat, Panginoon.